Hello everyone! Welcome back dito po sa ating live stream. Dito po sa Coach Jared Live. May ganun. Oo, good morning, good afternoon, good evening po sa inyo lahat. Please don't forget to subscribe dito po sa Coach Jared Live YouTube channel. Pa-follow ang ating Facebook page, Pinasabat with Coach Jared, and ang ating Facebook group, Tambayan ng mga Coacheros. Okay, here we go. Ito. Medyo re-rewind tayo ng konti. Ano? Medyo babalik tayo ng konti. Nag-viral to noon. Pero ngayon medyo medyo tawag dito, nag-tone down na. Dahil nakapagpiyansa na eh. So ongoing na yung kaso, ongoing na yan sa court, and most probably tapos inilabas din nila yung kanilang extortion video nito ni Franco Mabanta tsaka ng Peanut Brittle. Pero fail. It failed to convince people, mga babayan. Nag-fail eh. Palyado. Oo. It failed to convince people that there is actually a basis to, at the very least, i-indict si former Speaker Martin Romualdez. Wala, palyado. Durugan drama. Wala nangyari. So ngayon, medyo nagto-tone down. Medyo tone down ngayon yan. Shoutout daw kay Direk Freddy, sabi ni Iglesia ni Marcoleta. Iglesia talaga ni Marcoleta. Anyway, so yan. Ngayon, mga babayan, eto si Montulfo, merong blind item. May blind item na related kay Franco Mabanta. Nakakabit kay Franco Mabanta. Allegedly, actually nabanggit ko na to before pero it's interesting na nakarating na rin kay Montulfo yung kwento. Actually, matagal ko na alam to. Pero si Montulfo ngayon na maglalabas. Oo. Ito kasi sinabi niya kanina. Very, very fresh lang tong kanyang post, mga babayan. Ayan, 1 hour ago. Pinost niya to ng, walang burahan, Montulfo 8:29 p.m. Ba't 1 hour ago? Kasi lang to. Kanina ko pa pala nilagay. Kaya 1 hour ago. Angelita Almondia, salamat po sa inyong super chat. God bless po. Ayan. Ito, mga babayan. Itong sinabi ni Montulfo. Basahin natin. Sabay-sabay nating hulaan. Lagaring hapon nitong si Franco Mabanta, leader ng Peanut Gallery Media Network, ang nagpahamak sa kanya. Oo. Lagaring, noong una iniisip ko yung lagaring hapon, buti naglagay siya ng paliwanag. Ibig sabihin ng lagaring hapon ay pinagkakaperahan ang dalawang panig na magkalaban. Ayan. Eto na. Lagaring hapon daw Yung pala yun, yung tawag dito. Yung nagbabaliktaran. Oo. Yung pala yun. Lagaring hapon ang tawag doon. Parang double agent. Ganon. Oo. Lagaring hapon pala yun. Okay, sabi, ayon sa aking Tweety Bird, binayaran si Mabanta ng 8 million pesos ng isang politician na taga Bicol upang siraan ang kapwa niya politician na taga Visayas. Masyado namang obvious to blind item mo, Montulfo. Bakit ganun? Oo. Ba't masyadong... Parang hindi siya blind item no? Parehong involved ang dalawang politician sa flood control scam. Sabi niya. Masyadong obvious to. Sinabi ng aking Tweety Bird na noong Pebrero, ito yung mga details na hindi ko alam. Pero may idea na ako kung sino yung nagbayad ng 8 million. Matagal na. Siguro bago pa sumabog tong kay Franco Mabanta.
Pero yung mga itong detail na to, hindi ko alam. Sinabi ng aking Tweety Bird na noong Pebrero ay kinausap ni Bicol politician ang isang social climber na si Mabanta upang siraan si Visayas politician. Oo. So ano pa pala to? February. Kaya pala nagkaroon ng video. Oo. Kasi, nakipag-usap ang isang taga Bicol doon sa taga kay Franco Mabanta. Ang pag-uusap ng dalawa ay sa isang party kung saan ay inilunsad ang planong kandidatura ng isang politician na gustong bumalik sa Senado. Mamaya natin hulaan na. Ito kasing si Mabanta ay pinagsisiksikan ang sarili sa mga pagtitipon ng mga matataas sa lipunan kahit hindi siya imbitado, sabi ng isang tweet. Matapos kumubra ng 8 million ay pinuntahan naman ni Mabanta ang pinasisiraang politician at sinisingil ito ng 300 million upang huwag na siyang isulat. Ayan. Ang di alam ni Mabanta ay sanay si Visayas politician ng ganoong kalakaran dahil meron itong makapangyarihan at lehitimong news outlet. Yun na, alam, dito si Visayas politician, very obvious din. Very obvious din. Alam na natin kung sino ang politician na nagpahuli kay Mabanta sa NBI. Ang clue daw sa politician na umupa kay Mabanta, palaging nakataas ang kilay nito dahil pinatatuan niya ang kanyang eyebrows. Grabe naman to. Parang hindi siya blind item. Masyadong giveaway, guys. Masyadong giveaway. Dito pa lang sa kilay, alam mo na. Diyos ko. Sa kilay pa lang, alam mo na. Oo. Tapos ano pa ba yung mga clue niya? Yung mga clue niya ay sa, taga Bicol. O, di ba? Sino bang senador ang may ganyan, ang nagkikilay? At na taga Bicol. O, di ba? So, ngayon, mga kababayan, siyempre, ang unang mapasok sa isip natin, mga kababayan, ay si Cheese Escudero. Oo. Yan. O, di ba? Pareho silang pinapakasuhan ng ombudsman dahil sa flood control. O, di ba? Si Cheese Escudero. Yan. Siya ang iniisip nating lahat. Siya si Bicol politician at si Visayas politician. Si Martin Romualdez naman, si Visayas politician. Ang nakaagulat dito kasi para sa akin, ito expected ko na to. Yan. Expected ko na to na merong planong kandidatura ng isang politician na gusto bumalik. Dito, ito clue din to eh. Gustong bumalik sa Senado. Bakit? Kailan ba naging senador si Cheese Escudero? 2022. Oo, 2028 matatapos ang kanyang first term as a senator. So, after ng kanyang first term na yan, mga kababayan, meron pa siyang isa. Meron pa siyang isa na term. So, hindi ako magtataka, mga kababayan, kung siya yung pinapatungkulan dito na may planong tumakbo ulit sa 2028. So, hindi ako magtataka. Okay. Ang ano ngayon, mga babayan, ang medyo nakakagulat para sa akin. Na kung totoo ito, ay very damaging para kay Kilay. Etong 8 million. Mga kababayan, di ba sinabi ko sa inyo before,
na meron akong alam na 2 senador at saka isang member ng gabinete na kliyente ni Mabanta. As in, kliyente talaga. I will not confirm yung sinasabi ni Montulfo. Hindi ko ikukumpirma. Pero nais ko pong magtanong. Oo. Si Cheese Escudero, ikaw ba to? Kasi parang ikaw yung pinapatungkulan dito ni Montulfo. Eyebrows pa lang, alam na natin lahat eh. Tingnan natin yung comments. Si Queso de Bola. Alam agad eh. Queso de Bola eh. Asawa ni Puso. Bicolano nga siya, taga Sorsogon. Si Chisco po eh. Most pasabog blind item na alam mo na kung sino. Sabi. Si Boy Kilay, kasamahan ni Boy Dila. Ay, nako. So, karamihan din eh. Karamihan din. Karamihan din yun ang iniisip si Cheese Escudero. Oo. So, eto kayo nang gusto ko malaman. 8 million? Oo. 8 million guys para i-operate si former speaker Martin Romualdez. 8 million pesos? Kaya pala. Hindi ako nagtataka kung bakit ganyan. Kasi alam nyo kung hindi ako magtataka kung totoo to. Okay? Kasi, mga kababayan, napakalaki ho kasi napakalaki nung impact against him. Okay? Napakalaki ng impact against him yung nangyaring flood control scandal. Against si Escudero, Kung siya talaga yung pinapatungkulan dito ni Montulfo. Kasi mga kababayan, alam naman natin, unang-una, si former Speaker Martin Romualdez, itinuro si Saldico at saka si Cheese Escudero bilang mga masterminds. Well, siguro, in a sense na dito sa flood control ng budget, yung budget angle ng flood control, sila yung mastermind. Sila kasi yung unang na-identify eh. Sila kasi yung unang na-identify. So, yan yung dalawa. Ay, tattoo ba? Ay, tattoo nga, Ngayon ko lang kasi napansin yung kilay ni Cheese Escudero. Tattoo nga, Nagpatattoo nga ng kilay si Cheese. Bakit? Nanipis na ba talaga? Sobrang nipis na ba? Oo. Baka feeling ko influential ni Hart yan eh. Oo. Feeling ko influential ni Hart yan. Oo. Tattoo pala ito. But anyway, sila kasi yung unang tinamaan ng flood control eh. Oo. Mukha nga microblade to eh. Mukha microblade to. Kasi yung misis ko nagpapa-microblade din eh. So, although makapal yung kilay niya, pero ewan ko, ba't siya nagpapa-microblade? Para daw maganda. Ewan ko. Anyway, basta yun. Yan. Going back, sila kasi yung unang tinamaan talaga ng flood control. Naaalala ko, merong speech si Cheese Escudero na sinisisi niya lahat kay Martin Romualdez doon sa flood control. Lahat sinisi niya sa kay Martin Romualdez. So hindi ako magtataka kung totoo kung totoo na merong binayad na 8 million. Kasi kailangan mailipat kay Martin Romualdez yung sisi ng flood control. Kasi si Martin Romualdez, mga babayan, whether Cheese Escudero admits it or not, yung re-election niya, kung tatakbo man, pero alam ko last term na ni Martin Romualdez to eh.
Ah, yun ang pagkakaalam ko ha. I'm not sure. Pero sabihin na natin na hindi ito yung last term niya. Kapag tatakbo siya uling congressman ng Leyte, most probably mananalo siya. So may political future pa si Martin Romualdez. Ang problema, etong kay Cheese Escudero. Kasi kapag itong si Cheese Escudero hindi nanalo bilang senador sa 2028, saan siya pupulutin? Saan siya pupulutin? Wala. Mag-iintay siya uli ng 3 taon. Sideline na naman siya ng 3 taon. At napakalaki po nung tama sa kanya nung flood control. Oo. Una, lagi siyang nakasabit sa pangalan ni Saldico. Paano hindi sasabit ang pangalan niya? Sila yung nag-usap. Una, siya yung nag-insert pala. Siya yung nag-insert ng 142.7 billion pesos, mga babayan. Sa 2025 budget na tinatawag na most corrupt budget of all time. Dahil nga sa flood control. Noong una nga, pinagtatanggol ko pa yan si Cheese, doon sa budget. Pre-flood control. Wala pa yung flood control nun. Tapos, nangyari yung flood control, yung issue ng flood control, tapos na-identify si Cheese Escudero, lang yan. Ganun kasi yun, guys. Kahit sumuporta ka nung una, pag may nakita kang mali, bitaw. Mali Hindi pwedeng Hindi yun, kasi hindi ako loyal sa politiko kasi. Loyal ako sa tama. Doon tayo sa tama. So kung gumagawa na ng mali, ba't mo pa susuportahan, di ba? Tulad ng ginagawa ni John Vic Remulla. Di ba? Doon tayo sa tama. Palyado siya obvious. Si Boying Remulla, ganun din. So, ganun lang yun. Pag may nakita kang mali, questionin mo na agad. Dapat pa bang suportahan to? Hindi. Hindi yung paninindigan mo yung mali dahil lang sumuporta ka sa tao. Doon, kaya kaya nananatiling mahirap ang Pilipinas. Dahil ang loyalty ng mga botante nasa tao, wala sa bansa. Dapat baliktarin natin yung mindset natin. Hindi dapat ganun. Nung palyado na si Duterte, hindi na. Sorry. Mapikon na kayo sa akin kung mapipikon kayo. Diba? Sabihan nyo na akong bayaran, sabihan nyo na ako nakakuha ng maleta o whatever. I don't care. Hindi naman totoo yun Ba't ako maapektuhan? Hindi naman totoo. Pero paninindigan ko yung katotohanan. So, nung pumalya na siya, wala na. Give up. Questionin mo na agad. Kasi alam nyo mga babayan, kapag hindi natin kinu-question ng mga politiko sa kanilang mga pang-aabuso, magpapatuloy sila sa kanilang pang-aabuso. Ang lugi dyan tayo. Kasi tayo wala sa kapangyarihan. Sila meron. So kung hindi natin sila sisitahin, kung hindi natin tatakutin, kung hindi natin, di ba? Kung hindi natin sila ho-hostage sa pamamagitan ng eleksyon, ano pang silbi natin? Huwag na tayo mag-eleksyon kung ganun. Anyway, eto nga, nung panahon na yon, nung sumabog yung flood control issue, sumabog din kay Cheese Escudero yung kanyang insertion. To which, mga babayan, kung babalikan natin yung kanyang insertion, umaabot yan ng 142.7 billion. Actually, kulang pa nga ito nasa listahan na ito Ayan Yan yun Yun yung kay Escudero. Pero kulang pa yan. Dami niya, Dami niyang files na yan. Hindi ko lang mapindot Billion yan, Diba? 142.7 billion yan, mga kababayan, ang nangyari dyan.
Ganyang kalalayan yung flood control na yan. Yung budget yan ng 2023. 2023, 2025. Mm-hmm. Ang pinakamalala pa dyan, mga kababayan, eto. Our money will be used to fund Escudero's grand ambition, sabi ni Antonio Montalban. And then, to possibly buy the verdict of the impeachment court. It is an evil operation by hook or by crook that only a scoundrel can plan. Ayan. Ang malala pa dyan, mga babayan, nagkamali tayo nung inisip nating impeachment court. Nagkamali tayo nung inaisip natin na impeachment court. Hindi pala yung mga senador ang binibili. Hindi pala siya for 24 people. It's only for 15. Allegedly. With all due respect sa Supreme Court, pagpasensyahan na lang kasi kumalat po kasi yung balita na yun. Kumalat po kasi yung balita na yun na nabayaran daw ang Korte Suprema. 300 million pesos each. Sa pamamagitan ni Bongo. It's not my allegation. Yun yung kumalat sa social media. So, whether it is true or not remains to be seen. Pero, akala natin, ang bibilhin niya ay 24 senador. Ang binili pala niya, allegedly, si Antonio Montalban din ang nag-post nun eh. According to Antonio Montalban, ang kanyang pinadalhan ng maleta ay 15 justices. So, but again, that's an insinuation. Okay? Wala pang truth or it's never been proven true. It also has never been proven false. No comment eh. No comment ang Supreme Court dyan eh. Hindi naman dinispute. Wala silang sinabi. So, hindi natin alam kung totoo man yun o hindi. Diba? Anyway, so, isa yan mga kababayan sa mga, the ghastly budget insertions of Cheese Escudero. Kaya ngayon, kaya sumabit ang pangalan niya sa flood control. Kasi yung 2025 budget, hindi pa dyan natatapos. Nagka-problema din si Cheese Escudero sa flood control dahil nagsalita ang Yusek Bernardo. Sabi ni Anelby, allowed ba to investigate the Supreme Court? Yes, the Ombudsman has the power to investigate the Supreme Court. Ombudsman. Again, the rule still applies. Pwede lang sila mag-imbestiga pero hindi sila pwede mag-impeach. Kasi ang mga justices ng Supreme Court ay impeachable officers. So, hindi sila pwede mag-impeach. Okay. So, mga babayan, hindi lang dyan sumabit si Cheese Escudero. At kaya dikit na dikit ang pangalan niya sa flood control dahil yung testimonya niya ay ginamit ng Ping Lacson. Yung testimonya ni Yusek Bernardo ay naisama doon sa papeles ng flood control investigations. To which, mga kababayan, di ko na isama dito. Wait, tadagdag ko. Wait lang. Kasi recently, pumutok ang balita, mga kababayan, na nasa ombudsman na yung dokumento ni Ping Lacson. Yan o. Yan. Ombudsman validating Senate Blue Ribbon Report on flood control. Complaints are being drafted. So, anong ibig sabihin?
For sure, yung kay tawag dito, yung doon sa dalawang Marites, yung kay Gutesa, kasama yon sa mga complaints na ifa-file kay Martin Romualdez dahil galing sa Blue Ribbon yun. Pero another angle, mga kababayan, is dahil yung Blue Ribbon report ang ginamit, yung hindi pa pinipirmahan ngayon, hanggang ngayon ng mga senador. Konti pa lang pumipirma, 6 pa lang. The same report is now being validated. It's now going to be used by the ombudsman against doon sa mga nabanggit na pangalan. Kasama dyan, si Cheese, si Joel, si Jinggoy. Bilisan nyo, ombudsman. Bilisan nyo. Bilisan nyo yan. Sabi, Ombudsman Jesus Crispin Remulla on Saturday said their office is validating the Senate Blue Ribbon Committee partial report on flood control projects and they are preparing the draft complaints. Meron kasi kaming ongoing na investigations of flood control. Ang estimate ko sa investigation namin from 35 to 45 investigations na current. Okay? Okay. Tinaas daw yung standard, whatever. Itong report ng Senate is very useful to us kasi nga it will really help us. It will supplement our efforts in investigating those who profited and took part. Lahat ng ginawa sa flood control, yung mga talagang nagkasala. Okay? But again, mga kababayan, iintayin ko pag nandyan na yung kaso. Matutuwa ako kay Boying Remulla kapag nakita ko na yung kaso. Pag nag-file na sila. Iintayin ko yun. So the Ombudsman said the report came with transcripts of sworn statements given during the Senate hearings which they are validating. Ito nga mga babayan So yung ginamit nila para kasuhan si Martin Romualdez is yung testimony ni Gutesa at saka nung fake Marines. Ngayon, mabavalidate. Paano nila, masusupi na ba nila si Gutesa? DOJ nga, hindi siya napapunta Ombudsman, mapapapunta siya. Diba? So ako mga kababayan, yung kaso para laban kay former Speaker Martin Romualdez, I don't think it will take too long for Sandigan Bayan to decide. To dismiss actually. Kasi mahihirapan silang kumuha ng testigo. Yung 18 PEC Marines, palyado yung mga kwento, hindi pare-pareho. Kailangan magkakasama sila kapag in-interview. 'Di ba? Ate Menchu Yamamoto, salamat sa yung super chat. Kailangan sama-sama sila, di sila pwedeng maiwalay. Tapos si Gutesa, hindi mo matuntun kung nasaan, nagtatago. So paano mo ma-validate? Di ba? Tapos marami kabing nahihinog na, sabi niya. Marami sa kanya mga probably kasi first okay, daming sinasabi. Pero by September, marami tayo file pa tungkol sa flood control tsaka yung conflict of interest cases. September pa. Ang tagal. Akala ko yung April, May, summer, mainit-init na to. Kaso hindi pala mainit. hindi pala mainit, guys. Masyado matagal yung September, pero sige, tingnan natin. Tingnan natin, di ba? Tingnan natin. Tingnan natin. So, abangan natin yung mangyayaring investigasyon ng Ombudsman. Pero definitely, Cheese Escudero will be part of those who's going to be investigated. Sigurado yan. Kasi yung pangalan niya ilang beses lumabas sa flood control investigation. At hindi lang siya binanggit as in credible yung source. Kasi yung source mismo may personal knowledge na siya mismo ang nagbigay. Ayan.
Siya mismo ang nagbigay. Kaya ako, mga kababayan, feeling ko, kinakabahan din itong si Cheese. Kaya siya siguro lumapit. Again, kung totoo hindi natin alam kung totoo. Pero kung totoo man, hindi tayo magtataka. Kasi probably the reason kaya siya lumapit kay Franco Mabanta para ayun nga. Para linisin yung kanyang pangalan para sa 2028. Pero tingnan natin kung malilinis pa yung pangalan niya. Ang akin lang, mga kababayan, kung iboboto niyo pa si Cheese Escudero, napalaking katangahan na yun. As early as now, dapat binuburan niyo na siya sa listahan niyo. Huwag na kayo maghintay. Hintayin niyo pa sa 2028. Huwag na. Gawin niyo na ngayon. Kasi wala talaga siyang kwenta. As in, wala siyang kwenta, mga kababayan. So, sana maano na siya. Matanggal na siya sa sistema ng politika natin sa bansa. Or at least in national politics. Okay. Buong 13 Judas, actually, tama ka dyan, Omni G. Buong 13 Judas dapat ang tinatanggal na natin. Tama ka dyan. Agree ako dyan. May kakasuhan daw silang mga senador at congressman. Sana gawin na lang nila. Puro announcement kasi. Puro press con. Nihintay ko yung gawa, hindi yung ngawa. Ang inihintay ko yung gawa, hindi yung ngawa. So, ganun na lang. Abangan natin. Okay.